Game day na naman ng Koshigaya Alphas at ang makakalaban nila ay ang team ng Toyama Grouses. Nakita natin ang mga players ng Toyama Grouses at meron silang Yanis sa kanilang team, isang center power forward na malakas umiscore at kumuha nga rin ng rebound. Ibig sabihin ng kanyang numero sa kanyang stats na medyo may kataasan nga rin ay may laro ang mamang ito sa loob ng paint at malawak ang experience sa international level competition. Naglaro sa Spain, NBA G League at iba pang international league kaya naman masasabi natin na malakas nga rin ang mamang ito na nasa 6'10". Ang height, yun nga lang nakikita natin na malaki ang potential o possibility na kayang-kaya ni Kay Sotto na pigilan ang player na ito sa loob ng paint sa kanilang laro. Meron pang Yika Williams ng Toyama Grouses, ang kanilang pure center. Veteran nga rin ang player na ito pero lamang pa rin si Kai pagdating sa height. Isa pa sa outstanding na player ng Toyama Grouses ay ang kanilang power forward na si Brock Mortum. Ilang ulit na naging player ng Australian National Basketball Team. Malakas ang player na ito kaya naman mapapalaban ng husto ang ating big man na si Kay Sotto sa loob ng paint laban sa mga bigs ng Toyama Grouses. Kagaya nga ng nasabi ni Coach Tab Baldwin ay mas bagay ang isang Kay Sotto sa stretch 4 parang Kristaps at sang-ayon talaga tayo dito dahil lumalabas talaga ang mas malakas na laro ni Kay Sotto kapag dito siya nakapwesto at nabubuksan pa nga ang loob ng paint. Nagagawa ni Kai na ma-attract ang depensa ng kalaban. Merong dissenting mid-range si Kay Sotto at kung nalibre nga rin siya ay madalas pasok ang bola. Hindi lamang sa mid-range may tira itong si Kay Sotto at maging sa 3-point area ay hindi mo pwedeng pabayaan na magkaroon ng magandang espasyo o malibre ang isang Kay Sotto. Mas maganda nga rin ang combo nila ni Jarrell Martin. Alam na alam ni Jarrell Martin ang kanyang ginagawa kung si Kai ang kanyang kasama sa loob ng paint. Posibleng magkaroon nga rin ng malaking pagbabago sa karera ni Kay Sotto pagkatapos ng 2026 season niya sa Japan B1B League dahil na rin sa matatapos na rin ang kanyang kontrata sa Koshigaya Alphas ngayong 2026 at depende kung i-renew ito ng Koshigaya Alphas pero lumabas na nga ang mga update na kung saan isa sa option ni Kay Sotto ang NCAA Division 1 ng USA. Maraming mga plays nga rin sina Kay Sotto at Jarrell Martin na talagang nasa-set up nila ng gusto ang kanilang opensa, high-low na pustehan at pasahan ng dalawang mama ng Koshigaya Alphas. Hindi naman maipagkakaila na kung merong Kay Sotto ang gilas ay gumaganda ang kanilang chance na manalo sa FIBA competition. Nasabi na rin ng coach ng New Zealand na ibang-iba ang team ng gilas na merong isang Kay, siya na mismo ang nagsabi niyan at totoo nga naman ito, gumaganda ang depensa ng gilas sa loob ng paint maging ang kanilang opensa sa shaded area ay lumalakas nga rin, maging ang rebounding numbers ng gilas ay tumataas. Pagdating nga rin sa mga assists, hindi magpapahuli si Kay Sotto, nakikita niya ang kanyang mga kakampi, nasa-survey niya ang kanilang court at dahil mas matangkad si Kai, mas maganda ang vision niya, kitang-kita niya ang lahat ng kanyang mga kasama. Versatile na big man itong si Kay Sotto, maraming magandang galawan sa loob ng basketball court at gaya nga ng nasabi ni Coach Tab Baldwin, pinakamaganda na maging isang stretch 4 itong si Kay Sotto, dito talaga tayo sumasang-ayon ng gusto. Game day na naman para sa team ng Koshigaya laban sa team ng Toyama Grouses at tignan natin kung makabawi naman ang team ng Koshigaya Alphas sa game na ito. Kay Sotto at Clemons na lamang ang naiwan sa team ng Koshigaya sa kanilang laro laban sa team ng Hiroshima Dragonflies. Karamihan sa kanilang mga import ay injured, maging si Domboya nga rin ay na-eject pa pero sa laro ng Koshigaya kontra sa team ng Toyama Grouses ay baka mag-iba na nga ang takbo ng laro ng Koshigaya Alphas. Nakikita kasi natin na kayang maging dominant big man ni Kay Sotto sa game na ito. Malakas naman ang mga players ng Toyama Grouses pero merong height at versatility ang ating big man na si Kay Sotto. Sigurado na hindi magpapahuli laban sa mga bigs ng Toyama Grouses at kung makakapaglaro pa nga si Jarrell Martin ay nakikita natin na magiging dominant ang combo ni Kay at Jarrell Martin sa team ng Koshigaya Alphas. Domboya bagong balik at medyo hindi pa ganoon kasolid ang chemistry na kanyang ipinapakita sa laro sa team ng Koshigaya Alphas. Medyo nag-adjust pa nga ito ng konti.